New Manila International Airport. Ito ay set na makapagtulong sa pag-decongest ng Ninoy Aquino International Airport, which is the main gateway to the capital for air travelers. So ilang taon na yung nakalipas, ito na ngayon ang land development, napakalawak na. So mahaba na rin itong nagawang dike na malapit na ito sa ginagawang land development para sa New Manila International Airport. So kasama sa picture natin itong kalsada, which is tataasan na nila. Kung naalala nyo itong lugar na to nung bagyo na napunta natin, grabe, napakataas ng level ng tubig. So unting-unting tinaasan na yung mga kalsada at meron na naman panibagong batch dito na ongoing yung pagpapataas. Dito naman sa NAIA Terminal 3 kung saan itong management and operation ay na-take over na ng San Miguel. So makikita mo agad yung transformation na dito sa labas malawak na, yung parkingan tinaasan na yung fee at marami pa tayong abangan ng mga improvements dito. Ito pa yung mga immediate. So meron pa itong mga long-term goals kung saan ito yung mga pagko-construct ng panibagong building. So nandito natin sa Paliwas Road, Bulacan. So i-update muna natin itong New Manila International Airport kung saan ito yung ginagawang land development. Tapos meron na rin dike dito na nagsabi na ito do ay magturugtong papunta dun sa ginagawang land development para sa New Manila International Airport. So malaki na yung progress nitong project. So marami ding mga nagtatanong dito kasi napuntahan natin tong area ng Bulacan na to, lalo na papunta dyan sa Barangay Taliptik. Nabutan natin dati na inabutan ng bagyo. So itong kalsada na to, halos makuan talaga yan. Inabutan ng tubig. Palang nabistulang dagat nga to dati dahil sa taas ng level ng tubig. So meron mga ilang portion dito na tinaasan na yung kalsada. Meron yung mga unang batch, tapos itong pangalawa, meron na yung bago. Doon na yung sa area ng Bulacan-Bulacan. Kaya yung mga dadaan dito, expect ng heavy to moderate traffic dahil ginagawa yung kalsada. Tapos pag ganitong panahon naman na inabutan kayo ng ulan, maputik. Ito po yung ginagawang replacement bridge na mas tinaasan na siya. Kasi marami din pala mga bangkang dumadaan dito. Mababa kasing elevation. So kakalampasan natin dito sa tulay. So malaki na yung progress dito sa ginagawang replacement of Marcos Bridge Phase 2. May Kawayan City, Bulacan. So inaasahan sa mga motorista na magkakaroon dito ng light to moderate traffic sa ginagawang construction. Kung napapansin nyo kaben, itong tulay mas tinaasan na siya. Ito na yung bago nyo. Bago nagkaroon ng malaking progress katulad nito. Kung titignan nyo kasi kaben, hindi makakadaan yung mga bangka dito dahil mababa yung elevation. Mas mahaba to. Mas mahaba nga to. Actually kung nandito ka lang sa tulay, tinan mo, matatanaw mo na yung ginagawang land development. Napakalawak na kabay, no? Ito na yung kalsada. Ubando section na Bulacan. Ayan, so ito na po yung road dike na ongoing construction. So mapapansin mo itong way niya, papunta na siya dun sa land development. Which is malaking tulong din ito para mas pabilis yung mga activities na gagawin nila dito. Kasi currently yung mga way papunta dyan sa land development ay sumasakay ng bangka yung mga workers dito para sa gagawin New Manila International Airport. Kitang-kita mo yung pagbabago dito, grabe. Yan dati, na-cover natin dati to nung wala pa yung kanyang kalawak na land development. Puro dagat pa lang yan. So ayun sa mga natanong ko dito, napansin daw nila na mas mabilis tumaas yung level ng tubig ngayon pag merong bagyo. Pero yung baha dito, matagal na doon nag-i-exist yan nung wala pa yung ginagawang
New Manila International Airport. Pero dyan sa lugar na yan, dyan mismo pumunta yung mga mangingisda dahil marami sila mga isda na huli dati. So napakalawak nitong gagawin project kabayan. Yan pa lang ay land development ang nakikita natin. Palapit na siya. So ito ay part pa lang sa ongoing development. Dito ay magkakaroon pa daw ng mga residential zone, meron din mga industrial zone. So napakalawak. Tapos itong abangan nyo sa, siguro magbubukas na, meron siyang at least 4 runways na expandable siya hanggang 6 naman. So kasama na rin dito itong co-construct na terminal building. So itong ginagawang pagtatambak pala dito, hindi siya reclamation project. But ito ay ginagawa nila dito sa existing low-lying land. So kasi itong lugar na to, na sila prone sa flooding na. So na-convert siya yung iba dito into commercial fish ponds. So parang na lang yung level ng lupa siguro dito, natabunan na ng tubig. Kasi bawat taon tumataas yung level ng tubig, di ba? So low-lying land. So ito yung unang part na tinaasan na yung kalsada. Alam nyo yung tubig dyan, umaabot dito yan, no? Lampas pa nga. Talagang namisto lang swimming pool to dito kapag inabutan ng bagyo, tuloy-tuloy. Ang tanging mga kadalan dito, yan, arkila kayo ng yung mga tinatawag nilang tricycle ang malaking gulong. Yung makina kasi niyan, nasa itaas yan. Kaya yala yung modes of transport dito kung gusto nyo makatawid sa kabila. Kasi itong area na to, yung apektado talaga. Pero ewan lang natin kung babain pa ba to dahil pa lang, sakto pala yung ulan. Ito, tinaasan na rin siya. So ganun yung ginagawa dito, pataas ng pataas yung kalsada kung inabutan ng tubig. So good news, no, sa mga dumadaan dito, ginagawa na yung improvement of Polo Obando, Bulacan, no? Interjurisdictional roads, Bulacan. Okay. So maputi kayo kasi inabutan din ng ulan. So good news to dahil tataasan na tong kalsada. So kung dati medyo konto, inabutan ng tubig, no? Dulas. Ako, madulas daw. So, pag ulan kasi kabayan, inaabutan to ng baha. So dito na papasok yung mga inaarkila ng mga malalaking gulong. Ayan ba, ganito katindi ito kapag ulan. So alam nyo dito kasi kabay na bawat taon tumataas yung level ng tubig talaga. So isa sa solusyon dito ay tataasan din yung kalsada. Tapos yung bahay naman nila kapag lumulubog na, tinaasan din. Pero may mga ilang bahay dito na lubog na kamay, tinamo yan dyan, no? Kita mo ba? Yan, no? Naabandonado, no? Dahil sa taas ng level ng tubig. Malapit yung panahon ng tagulan dito, kaya
Sana matapos to bago darating yung siguro mga bare months, no? Yan. So ingat lang, no, sa mga dadaan dito kapag ginabutan ng ulan dahil madulas, yun naman yung putik dyan, no? Pero ganun pa man, marami pa rin dumadaan dito, no? Siguro pag ano to kabayan, siguro unang gagawin mo na dito sa kabilang side, no? Kasi pag sinabay mo to, wala madadaanan yung mga motorista. Grabe, nabutan ko dati nung bagyo to. Ang taas ng tubig. Ganun pa nga barrier to dito dati. Tumaba na rin itong ginagawang roadworks dito. Papunta na to ng Giginto, pabalik ng MacArthur Highway. So ito yung panahon na tagulan. Grabe yung putik. Kaya sa mga motor na dadaan, doble ingat lang kasi maputik. So hopefully sana kung magkaroon ng bagyo, hindi naabutan ng baha to, no? Kasi ang daming dumadaan dito kahit panahon ng tagulan para makatawid lang. Dito sa MacArthur Highway naman, makikita mo na malaki na yung progress nitong construction ng North-South Commuter Railway Project. Yan, napakahaba nitong daanan ng train dito. Soon, pag nag-operate na to, mas mabilis yung biyahe. Dahil siyempre gamit yung mga modern trains at kapag elevated na, dire-diretso na yung travel time nitong mga train. Yan. So itong ibang part ng MacArthur Highway, pinaganda na rin yung kalsada. Diba dati sobrang lubak yan, ngayon unting-unting inayos na yan.